Coordinated po siya and fabricated information operation ang nangyayari. Ano ang objective? Para sirain po ang credibility ng proseso bago pa man po marinig ang buong ebidensya, kasi nagre-ready na po sa mini trial yung Committee on Justice. So sa madaling salita mga kababayan, kung hindi po mapipigilan ang investigasyon, sisiraan na lang yung taong namumuno dito, si Jinky Luistro, Chairman Committee on Justice sa Kongreso. So ito po yung tinatawag na Duterte Machinery. Ito yung matagal nang may reputasyon bilang isang organized fake news sa factory. Ang tumawag nito na term na factory, yung dating executive secretary, ang mismo anyang puno ng fake news factory, si Digong. Nagkakulong si Digong, o di si yung anak. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung fake news factory ng mga DDS na ang target pong siraan po si Batangas Representative Jinky Luistro. Yan po si Jinky Luistro na nakapink, Chairman Committee on Chairman Committee on Justice na nag-handle ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So alam na po kung bakit may demolition job laban kay Jinky Luistro. Di ba? Mga kababayan, gustong i-demolish po yung pagkatao ni Jinky. So alam natin kung bakit mga kababayan. Kasi mga kababayan, kapag may isang proseso po sa gobyerno na tunay po na naglalapit sa accountability, tulad ng ginagawa po ng Committee on Justice sa Congress, alams na, halos automatic po, matik na sumusunod ang isang predictable reaction mga kababayan. Ano niya yun, Mr. Maravilla? Siyempre, yung pagandar ng disinformation machinery. Matik. So makikita ito ninyo ngayon, kapansin-pansin po, sabay-sabay ang pag-atake ng pro-Duterte networks laban kay Jinky Luistro. Di ba? Mga kababayan, coordinated po siya and fabricated information operation ang nangyayari. Ano ang objective? Para sirain po ang credibility ng proseso bago pa man po marinig ang buong ebidensya, kasi nagre-ready na po sa mini trial yung Committee on Justice. So sa madaling salita mga kababayan, kung hindi po mapipigilan ang investigasyon, sisiraan na lang yung taong namumuno dito, si Jinky Luistro, Chairman Committee on Justice sa Kongreso. So ito po yung tinatawag na Duterte Machinery. Ito yung matagal nang may reputasyon bilang isang organized fake news sa factory. Ang tumawag nito na term na factory, yung dating executive secretary, ang mismo anyang puno ng fake news factory, si Digong. Nagkakulong si Digong, o di si yung anak. O di ba, mga kababayan? So ano yung layunin nila? Malinaw po ang mga objectives. I-delegitimize ang oversight ng Kongreso. Sirain po ang reputasyon ng mga investigador. Siyempre, i-manipula po ang public perception. Saka, siyempre, nag-announce na si Sara na tatakbo sa 2028 election. Ihanda na ang political battlefield.
para sa pagnanasa na manalo sa 2028 presidential election, di ba? Nakita ninyo, puro politika na yung lumalabas sa kanyang bibig. Puro pamumulitika, mga kababayan. Ngayon, bakit target si Luistro? Yung committee kasi niya, ni Jinky, siya yung nagdedetermina ng sufficiency in form and substance ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And ito na nga po, natapos na yung proseso ng pagdetermine, nagkabutuhan na po. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung magiging maayos at tuloy-tuloy ang proseso, na yun naman talaga ang nangyayari ngayon, may notice na kay Sara para sumagot. May posibilidad, mga kababayan, ito na umabot sa Senado for impeachment trial. So, dito po nagsisimula ang pagpanik ng kampo ni Sara Duterte. Kaya biglang nagpa-interview si Sara at muling pinalutang ang kwento na may utang na 8 million pesos na attorney's fee sa kanyang asawang si Man Scarpio. Itong si Congresswoman Jinky Luistro, kapalan niya ng mukha niya, may utang pa niya yan sa asawa ko. Sabi ni Jinky Luistro, baka naman niya pwede na magpakita siya ng ng resibo. Ito po ang pinakalat ni Sara sa interview ni Banat Ban. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice. May utang yan na 8 million sa asawa ko. 8 million daw. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yun kasi hindi pa siya May mga kita. paganon-ganon. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, Pero matindi, no? May utang na, nag-aakusa pa. diba? Kapal Diba? ng mukha, Kapal diba? ng mukha niya. Kaya nga kami mag-asawa pag tinitingnan namin siya ng mga niya, mga interview niya, sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal ng mukha, may utang na 8 million, may gana pang bumanat. May gana pang bumanat daw. Nasa of record po ng aking Yan sabi ni asawa Jinky. sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Dilo Divina ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo. Sana po ako'y mapadalhan Kalma lang si Jinky. ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel Magpadala ng upang papel. atin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ay sinasabi niyong utang. Mag-bill Hindi ko lang po ka. maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, Hindi man nagtrabaho, parang hindi ko naniningil. maintindihan kung saan ang galing ay siyam na milyon ng pagkakautang. Iba Sanay kasi sila na hindi man nagtatrabaho, sumisweldo. Sige man lang ang ikot-ikot kung saan-saan, papuntang abroad. Pero may monthly salary. Ay nako, mga kababayan. So, bakit ito ginagawa? May mga theory, mga kababayan, na ang narrative na ito ni Sara ay tatangkain nilang gamitin
upang hilingin yung inhibition po ni Jinky Luistro sa impeachment proceedings. Pero pag sinuri mo ng mabuti, may isang malaking problema mga kababayan. Ang mismong aligasyon ay nagbubukas ng tanong sa posibleng paglabag ni Sara sa batas. So ano po itong problema? Ang Carpio Duterte lawyers. Sa ilalim kasi po mga kababayan ng Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160 Section 90 mga kababayan, malinaw po ang sinasabi dito. Ang mga mayor, gobernador, mga local chief executives, may absolute prohibition siya po mga kababayan sa pagpapractice ng kanilang profesyon sa pwesto habang sila ay nasa pwesto. Tayo po ay familiar ng Local Government Code kasi nung ipasa siya, kabago-bago pa lang, 1991, 1992, naging municipal councilor ako sa aming bayan. Kaya familiar tayo sa Local Government Code. So, bakit bawal? Kasi ang pagiging mayor ay at gobernador, full-time public office po siya mga kababayan. So, layunin ng batas ang pagkakaroon ng tinatawag na conflict of interest. Paggamit ng propesyon sa private gain or paggamit ng posisyon sa private gain at ang pagkakahati ng oras sa pagitan ng serbisyo sa publiko sa kayong negosyo tulad ng pag-establish ng law firm. Pero ayon mga kababayan sa naging ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, na natiling partner daw itong si Sara Duterte sa kanilang law firm habang siya ay mayor ng Davao City. Nako, pag ganon, may problema. Di ba? Ngayon, ano yung layman explanation nito, mga kababayan? Kapag ang pangalan ng isang abogado ay nasa law firm mismo, ang pinapahiwatig nito ay aktibo pa siya bilang practitioner o professional or may professional involvement pa siya sa operasyon ng firm. So kung ikaw ay mayor, bawal po siya. Hindi ka pwedeng simultaneously mayor ka ng lungsod at practitioner ka sa law firm. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, sa mismong pagbanggit ni Sara Duterte sa law firm, issue laban kay Jinky Luistro, siya mismo po ang nagbukas ng tanong sa posibleng paglabag sa Code of Professional Responsibility at saka sa ating Local Government Code nung mayor pa siya. Madaling sabi, yung kanyang akusasyon, yung kanyang kwento kay Banat Bay, malamang mag-backfire pa sa kanya. Hindi kasi nag-iisip. Daldal lang ng daldal. Kita ninyo, mga kababayan? Ngayon, other than itong death narrative, yung utang na naniningil ng utang si Sara, isa pa po na taktika nitong disinformation network, yun paglabas ng mga informasyon na itong si Jinky Luistro ay sangkot umano sa graft, vote buying, maling paggamit or misuse of funds. Binabaliktad nila tulad ng Satupad at AIX. So ang layunin nito mga kababayan sa tingin natin ay para mukhang gawing politically motivated ang impeachment proceedings. Pero ang totoo niyan, ang oversight po ng House Committee on Justice ay isa po siyang constitutional function. Hindi po siya campaign activity, mga kababayan. Malinaw naman po na ang trabaho ng committee ay gumawa ng mga pagdinig, mag-evaluate ng mga ebidensya, at siyempre, para tiyakin na sumusunod sa batas ang proseso o may due process talaga, mga kababayan. So, ang mga social media accusations na lumalabas ngayon
Hindi po siya substitute sa legal evidence. Ito'y madalas propaganda lang para po siraan ang reputasyon ng isang individual. Ganon mga kababayan. Ngayon, punta tayo sa persecuted Duterte narrative, yung pabiktim. Pinalalabas na binibiktima siya. Yung nambiktima, siya na yung victim. Nambiktima ng confidential funds. Ay, nako talaga po. Kaya sabi ng isang mambabatas po, recycle na niya ito, gas-gas na. Recycle yung script. Ginagamit niya na defense habang pag mga kababayan, may mga seryosong aligasyon at investigasyon laban sa kanya. So ano yung ang possible objective nila kung bakit ito ginagawa? Sa tingin natin para ilayo ang usapan po sa ebidensya, para gawing emotional yung debate, at saka para gawing loyalty contest yung accountability, yung accountability process mga kababayan. So ano-ano yung mga taktika ng DDS fake news factory mga kababayan. So batay po sa monitoring ng mga political observers, 5 mga pangunahing propaganda methods ang ginagawa ng mga pro-Duterte disinformation network. Una yung dismissal or denial. Ibig sabihin, flatly, tinatanggihan nila yung mga facts na nilalabas sa mga committee hearings. Tapos babaluktutin, distortion. Pangalawa, distortion po. Pinapalabo nila, ginugulo nila yung mga legal at financial issues. The usual, mga kababayan. Ang objective nila ay para mahirapan yung publiko na maintindihan po ang totoong issue. Pangatlo, distraction. Ginagamit nila yung whataboutism upang ilihis ang usapan, mga kababayan, sa ibang mga politiko. Nanunuro ng iba. Siya yung iniimbestiga. Turo ng iba. Ituro mo yung sarili mo. Pang-apat na strategy, yung emotional manipulation, mga kababayan. Ginagawang personal attacks, yung oversight process. Tapos, panlima, conspiracy narratives. Ipinapakita nila na ito ay isang grand plot laban sa pamilya Duterte. Pinagkakaisa na niya. Alang talaga mga kababayan. So ngayon, hindi lang po si Jinky Listro ang target, pati po na si Sandro Marcos. Target na rin po si Sandro. Ang objective nila para painain ang imahe ng ating administrasyon. Sirain po ang political credibility ng Marcos family. At ihanda nila yung narrative para sa political battlefield sa 2028 elections. Ngayon, ano po yung mga issue na ayaw pag-usapan ng kampo ng Duterte? Alam ba ninyo kung yung affidavit ni Ramil Madriaga? Kinasuhan si Ramil Madriaga ng perjury. Pero ayon po sa affidavit ni Ramil Madriaga, nagsilbi daw siyang bagma ni Sara. At kasama sa kanyang mga aligasyon, mga kababayan, yung cash deliveries na umaabot mula 30 million hanggang 35 million pesos na nakapalaman sa duffel bag. Tapos kinaunter nila ng mali-malitang pera. Para malayo doon sa affidavit ni Madriaga, yung paggamit na ng sasakyan ng DepEd, yung pondo mula sa sa Pogo operations at drugs,
Nasa latest na aligasyon ng abogado ni Ramil Madriaga, inalok umano ng mula half billion to 1 billion pesos na bribe upang manahimik na lamang. Ngunit ang sabi, pinili pa rin niya na tumistigo sa impeachment proceedings. So ngayon, bakit iniiwasan mga kababayan ni Sara Duterte yung impeachment proceedings? Alam na po ninyo mga kababayan, kapag na-convict si Sara kasi, perpetual disqualification from removal and perpetual disqualification na po. Ito ang dahilan kung bakit maraming observers mga kababayan ang naniniwala na ang disinformation campaign ay hindi lamang propaganda. Ito ay political survival ng mga Duterte. Tama pa, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.